hindi naman ho natin binibigyan ng masamang kahulugan yung pagtawag nun. Kaya lang po, pagka sinabi kasi nating luga, mas naiintindihan ng tao. Pero hindi po ito natin sinasabi para bigyan ng masamang kahulugan. Yun po yun. Ayan, tanong ni Doktora, Dok, nagagamot po ba ito? Kung nung bata nagkaroon, lumaki, mawawala po ba ito? Sa maraming kaso po, in many instances, yes, nagagamot po ito. Ngayon, ang strategy po ng gamutan dyan, pwedeng puro gamot lang, pero meron din po kasing mga ear infections na kinakailangan pong operahan. Ngayon, yung pong mga infection na hindi naman po masasabing malala. Pag sinabi po nating malala, ito yung mga infeksyon na may posibilidad na kumalat sa mga ibang bahagi maliban sa tainga. Ngayon, ang nangyayari po doon, kung wala namang ganung tendency, pwede pong gamutin ng puro gamot lamang. Tapos, usually po kasi kapag merong ganitong infeksyon, yung pong salamin ng tainga natin, may butas na yan na permanente. Okay? So, yung ingatan. Opo, yung eardrum. Kailangan pong ingatan, hindi pwedeng mabasa o mapasukan ng tubig yung tainga ng isang tao na may ganitong uri ng infeksyon. Kasi yung pong tubig na papasok sa loob, yan po ang pagmumulan ng panibagong infeksyon. Okay? Ngayon, meron pong mga klase ng ganitong infection na nangangailangan. Well, yung iba po hindi kailangan. Pero dahil gusto nilang mag-improve yung kanilang pandinig, meron pong mga operasyon na ginagawa para po i-reconstruct yung bahagi ng tainga para sa pandinig nang sa ganun ay mag-improve at yung pong butas ng salamin ay masarahan. Meron din naman pong mga infeksyon na dahil malala siya at meron pong tendency na maging delikado, ito po yung mga klase ng infeksyon na talaga pong nangangailangan ng operasyon. Yung po kasing isa, yung reconstruction, yung pagsasaayos ng pandinig, optional po ito. Kung ayaw po nung taong magpa-opera, pwede pong hindi. Pero yung pong isang klaseng operasyon na kailangang linisin yung loob ng tainga para maiwasan ang pagkalat nito sa ibang bahagi, yan po ay required, kinakailangan pong operahan. Ngayon, yung pong ganong klaseng operasyon, ginagawa po yun para malinis ng maigi at matanggal yung infeksyon na nakasingit sa iba-ibang bahagi ng tainga. Pero yes, in a very large extent, nagagamot po itong ganitong sakit. Yun. So, partner, kapag lugain ng bata, paglaki mo, hindi na lugain. Mayroong solusyon. At Meron po. May pag-asa, ha? Dok, Meron po. sa mga nakikita ko minsan, humihina ang pandinig, parang nabibingi. Kaya ang nangyayari, malakas sila magsalita kasi hindi nila na yung... Ganun po ba talaga? Tulad na nabanggit nyo kanina, na nabutas yung eardrum dahil na rin dito sa luga. So, sabi nga ni partner, ay humihina ang pandinig. Yes. Paano po ito? Pagka po kasi pinag-usapan natin ang pandinig, meron po tayong dalawang bahagi ng tainga na kailangang pagtuunan ng pansin. Meron po yung bahagi ng tainga na sumasagap ng tunog galing sa paligid natin at yung po yung tinatawag na conductive system. At meron din naman po yung bahagi ng tainga, yung pinakaugat ng pandinig na nagdadala ng tunog galing sa tainga papunta sa utak. Kahit na anong karamdaman po na maaapektuhan yung isa o pareho doon sa mga bahagi na yon ay magdudulot po ng pagkahina ng pandinig. Actually po, maski yung ordinaryong tao,
maari po natin sigurong ma-differentiate, no? Kilalanin kung ang sanhi ng pagkahina ng pandinig ng isang tao ay dahil sa problema lamang doon sa bahagi ng tainga na sumasagap ng pandinig or sa ugat talaga ang problema. No? Yung pong mga kababayan po natin na medyo may edad na, meron po kayo sigurong na-encounter na ganun na mahina ang pandinig. Kung ninyo pong papansinin, ano sila? Sumisigaw pagkausap natin. Kaya po ganun kasi hindi na nila marinig yung sarili nila at ang saniho ng pagkahina ng pandinig nila ay apektado na yung ugat ng pandinig. Ito po yung mga karamdaman na ultimately mangangailangan po ng hearing aid. Ngayon, meron naman katulad po ng mga taong may infeksyon sa tainga o kaya yung pong mga tao na merong yung tinatawag po nating impacted cerumen. Ito po yung matigas na tutuli sa loob ng tainga na nakabaka. Kung mapapasin po ninyo, medyo mahina silang magsalita. Kasi ang nangyayari po noon, naririnig nila yung sarili nila pag nagsasalita. So akala nila, malakas na yung boses nila. So yung pagkakaiba nun. Pwede nyo hong subukan yan pag tinakpan ninyo yung tainga ninyo, tapos maririnig ninyo yung sarili ninyo dahil tinakpan ninyo. May tendency na hihina ngayon yung boses ninyo. Kasi akala nyo malakas na yung boses ninyo, yung pala mahina, naririnig nyo lang yung sarili ninyo. Ito po, usually po, nandito lang sa labas ang problema. May barang tutuli, o kaya yung merong ear infection na butas ang salamin. Ngayon, yung pong mga sumisigaw, usually po yun, may apektado po yung ugat ng pandinig. Yun po yung usually nakikita natin sa mga lolo't lola natin. Yun po. Okay. Yan, partner, may connection pala ang tutuli Oo nga eh. sa pandinig talaga. Mga kamag-anak ng luga ay nagkasama-sama na, no? Pero in spite of this, may pag-asa po. Malaki po pag-asa. Opo, may ginawa kaming survey ng Southern Tagalog Region po, Region 4A. Ito ay ginawa nung aming Southern Tagalog chapter ng Philippine Society of Otolaryngology. Base po sa survey, ang number one na sanhi pa rin naman ng pagkahina ng pandinig ng isang tao ay matigas na tutuli lamang po, na napakadali namang remedyohan. Kaya wag pong mawawalan ng pag-asa. Kapag ka po humina ang pandinig, malamang yan, madaling remedyohan yan. Okay. Ang question po, paano po lilinisin? Kasi uso yung parang kutsarang maliit. Diba? Pinapasok, iba nga, toothpick, ano pa ba yung mga gusto na hairpin, pinapasok sa loob ng tenga para malinis daw yung tutuli. Dok, ano po ba ang dapat gawin sa paglilinis ng tenga? Yung iba po ang ginagamit, yung balahibo ng tandang. Okay. Ganito po kasi, kailangan po nating tandaan na yun pong tutuli ay nag-uumpisa yan na hindi naman yan talagang dumi sa tainga. Siguro ang pinakamagandang translation dyan, yung pong tutuli, parang pawis ng tainga yan eh. Kasi ito po ay nagmumula sa mga bahagi ng tainga na gumagawa ng tutuli para po sa mapangalagaan yung kalusugan ng balat ng tainga. Okay? Ngayon, yung pong pagpo-produce yung paggawa ng tutuli, karaniwan po yan ay constant. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy lang po yan na nagkakaroon ng tutuli ang tao. Karamihan ng tutuli po ay yung malambot na parang golden brown or golden yellow. Hindi naman po talaga yan itim, hindi naman yan dark brown. Nagiging ganun na lamang po ang tutuli kapag na-imbak na siya sa loob ng tainga at na-expose na sa hangin. Ngayon, yung tanong na yan, yung paano po maglinis ng tainga,
ang pinaka-safe pa rin po, although marami sigurong hindi magdi-disagree sa atin, ano po, pinaka-safe pa rin po ang cotton bud. Okay, bakit? Kasi po ito ay malambot at maliit, kakaunti lang ang posibilidad na pagka naipasok nyo ng todo ay makakasugat o makakabutas ng eardrum. Hindi po katulad ng toothpick, hindi katulad ng parang kutsara, na pagka medyo sumala po yung hawak ng tao, pag diretso sa loob ng tainga, kundi man sugat, nakakabutas ng eardrum. Yung cotton buds pa rin po ang masasabi nating pinakaligtas na pwedeng gamitin. Kaya lang, ang tips po dyan, hindi nyo ipapasok lahat. Okay? Ang karaniwan pong bahagi ng tainga, kung ito po ang laki ng ating cotton bud, siguro po yung 1/3 lang ng cotton bud ang dapat ipasok sa loob ng tainga. Dahil ang kailangan lang pong linisan ay yung bahagi ng tainga na gumagawa ng tutuli. Hindi naman po yung kabuuan ng tainga ay gumagawa ng tutuli. Yun lang pong bungad ang meron pong tutuli, yung bahagi ng tainga na may balahibo. So yun lang po talaga ang kailangan yung linisin. Tapos, actually, hindi naman kailangan araw-araw. Pero hindi rin naman po pwedeng after 1 month saka kayo maglilinis. Kasi ang mangyayari po noon, meron na tayong tutuling nakaimbak sa bungad, tapos bigla kayong naglinis, maitutulak niya ngayon paloob. June kayo magkakaroon ngayon ng tutuling nakapara. So siguro po, sabihin natin na 2 or 3 times a week maglilinis, pwede na po yun. Ngayon, pag humawak kayo ng cotton bud, kung ito po ang cotton bud, huwag niyong hahawakan sa dulo. Kasi po, ang mangyari nun, hawak-hawak niyong ganun, tapos merong nagbiro sa inyo, maitutulak yung kamay ninyo, pasok lahat ng cotton bud. Dapat po, kung ano lang yung ipapasok ninyo, halimbawa, ito lang yung ipapasok nyo, doon yung hahawakan. Para kahit na maitulak ng sayong o aksidente yung cotton bud, hanggang doon lang. Hindi siya tutuloy-tuloy hanggang likod. Yun po yun. Pero it's still the safest, the cotton bud. Ayan, napakaganda ng explanation ni Dr. Azira. Yan. Dok, tutuloy ko na yung tanong ko, sasamantalahin ko na yung question, ha? Opo. Baka nangyayari ito sa mga nanay, ha? Yung mga anak nila. Kasi minsan, may pumapasok na langgam sa tenga. Paano gagawin? Yan. Okay. O sasabihin, umiyak yung bata, napasok ka ng langgam, gano'n. Pagka po may pumasok na buhay na hayop sa loob ng tainga, ang emergency po dyan ay hindi yung matanggal yung pumasok. Ang emergency po dyan ay mapatay yung pumasok. Kasi po, kapag habang buhay po yung pumapasok na yan po ay susuot ng susuot sa loob. Halimbawa po, yung ipis. Kung inyong mapapansin, yung pong ipis, mientras na may madidikitan yan, susuot siya lalo. Di po katulad ng ibang hayop na oras na dikitan ninyo, lilipad na sila. Ang ipis po, mientras na may madidikitan yung katawan niya, sisingit siya ng sisingit. So hindi po yung titigil sa kakagalaw. Yun po ang masakit. Hindi bali na po yung may hayop sa loob, kung hindi naman gumagalaw, hindi kayo masyadong maapektuhan nun kasi hindi naman po masakit. Para na lang din po yung bulak na naiwan sa loob ng tainga. Nandun lang siya pero hindi na masakit. So ang importante po dyan, mapatay muna. So ano ang pwede nyong gawin? Yung iba, hinihipan ng usok. Yung iba, nilalagyan ng alcohol. Ang kailangan po kasi dyan sana is, kung wala kayong mahanap, pwede po ang baby oil. Patatagilirin ninyo yung tao, tapos babahain nyo ng baby oil. Tatagilid, babahain nyo ng baby oil. Tapos tigil lang po muna for a few minutes hanggang sa mararamdaman ng tao na hindi na gumagalaw. The problem po with baby oil is minsan siya na mismo yung nagdudulot ng infeksyon kasi baka mamaya hindi naman sterile yung baby oil na ginamit, hindi siya lubos na malinis. So yung baby oil mismo siya na yung nagiging sanhi ng infeksyon. So pwede rin po ang agua oxinada. Ngayon, ang aqua oxinada po sa karanasan natin, although pagpasok po niyan magiging parang mainit.
Pero hindi naman po ito init na nakakapasok. Ang isa pa pong ayaw ng tao is habang nasa loob siya ng tainga, kumukulo. Kasi bubula po eh. Pero hindi po yun makakapinsala sa tainga. Ang akin lang pong babala, hindi po pwedeng pasukan ng kahit na anong liquid ang tainga kung may duda po kayo na may butas ang salamin, yung eardrum. Kung may butas po ang eardrum, actually, hindi pwede yung mga sinabi ko, hindi nyo yun pwedeng ilagay. Karaniwan po, pwede kaming magpatak ng yung eardrops po na antibiotic. No? Pero hindi po lahat ng ipinapatak sa tainga pwede. Meron po kasing pamatak na pampalambot lang ng tutuli at hindi naman antibiotic. Hindi rin po mamamatay yata ang tutuli, ang hayop sa ganon. So usually po, kung may butas ang eardrum, ang inilalagay po namin is yung pamatak na antibiotic para sa tainga. Hindi po pwedeng maglagay ng kahit na anong liquid kung meron pong duda na ang eardrum po ay butas. Yan. Pero standard po, it's baby oil or hydrogen peroxide, aguoxinate. Okay. Napakagandang explanation. Doc, paano naman po nabanggit nyo kasi na may butas yung eardrum? Na huwag papapasukan ng mga liquids. Paano po sa pagkakataon naman na alam niyang may butas yung tenga niya pero gusto niya mag-swimming? Ayan. Okay. Pwede po ba siya mag-swimming o wag na lang? Medyo mahirap po yan. Kasi usually po, sa setting natin, merong yung sabi nila hindi pa pwede yung earplugs kung isinusuot sa tainga. Ang earplug po, mapipigilan niya ang pagpasok ng tubig kung ito po ay yung ampias-ampias lang, yung talsik lang. Pero kung sisisip na po kayo, papasok at papasok ang tubig. So, hindi po talaga pwedeng ilubog ang ulo ng isang tao na may butas ang eardrum. Hindi po talaga pwede. Mahigpit pong ipinagbabawal yun. So, ayan sa ating mga listeners at viewers. Ulitin natin, kapag may alam nyo nang may butas ang inyong eardrums, huwag nang mag-swimming na nilulubog ang ulo at especially mapasukan ng tubig ang tenga. Pati kung maliligo lang at nag-shower, tapos pinasukan ng tubig yung tenga. Opo. Klaruhin ko lang din po, i-clarify ko lang. Yung pong sinasabi kong aguoxinada na pwedeng gamitin para pampatay ng hayop, piliin nyo po, dalawang klase ang aguoxinada natin. Meron tayong yung kulay red ang tatak, ito po yung 10%, at meron po tayo yung asul na 20%. Yung pong pula lang ang kailangan natin. Huwag po ninyong lalagyan ng agwa na kulay asul, matapang po yun. Mahapdi na po yun pag yun ang nilagay nyo sa tainga. So yung 10 volumes lang po. Okay. Ang dami nating natutunan. Doktora, alam mo na naman yan eh. Ako pala maraming natutunan. Ako rin, kahit na, marami pa rin ako natutunan. Mga tagapakinig po natin at napakaswerte natin. Mapalad tayo na kasama natin si Dr. Ramon Alcira at itong mga ganitong sinasabi po niya ay nangyayari po talaga sa ating mga pamilya, sa mga anak po natin. At ito, may tanong dito, Doc. Good morning po, si Crescencia Gutang. Good morning po, Doc Glenna. Sa mga kasama po ninyo dyan, good morning. Tanong ko lang po sa inyo, paano po kapag may emergency tapos wala pong sapat na money na pangpadoktor? Ayan. Thanks po, God bless po. Stay at home. Ayan. Okay. Sagutin ko na yan, meron naman tayong mga government hospitals na pwede nilang puntahan. Libre po ang mga serbisyo ng doktor. Yeah. Lalo kapag emergency, Doc, at matanggap na po sila ngayon ng pasyente kasi nailipat na nila yung COVID cases nila. Yes.
Kaya si Morlinda Kalingasan po, napakarami po nating natututunan kung tayo po ay laging sumusubaybay sa Bantay Kalusugan. Thanks po. Ayan. Okay, ha? Nakikinig din sa atin si Vicente Ramiro Vina de la Cruz, si Crescencia Gutang, Sher Deseria. Yan, good morning po sa inyo. Si Noraline Delaire. Yan, good morning. Yan. Kayo po, Dr. Ramon, baka meron kayong mabatiin. Opo. Babatiin ko lang po ulit yung aking asawa, si Dr. Wilma Alcira. Isa rin po siyang ENT, ang aking kapartner. And then, batiin ko rin po yung dalawa kong anak, si Raisa at si Raymond. Yan po. Thank you. Ayan. So, napakabilis ng ating oras at napakarami nating natutunan kasi ang galing magpaliwanag ni Dr. Alcira. Yes, oo. Doc, maraming salamat po at napakaganda. Meron kayong ito, advice po natin. Ano po? Kayo na lang po, hindi pala ako doktor. Ano po yung advice ninyo para mapangalagaan natin ang ating ilong? Yeah. Mga tips po nyo na iiwanan sa ating mga viewers at listeners. Alam niyo po, yung sinasabi nating new normal ngayon na maghugas ng kamay, iwasan ang matataong lugar, yung magtakip habang bumabahin, magtakip habang umuubo. Yan po naman lahat ay karaniwan na nating ini-advise sa mga tao bago pa man po magkaroon ng pandemic. Kumbaga po, ito pong pandemic na ito, isang paalala lamang na ito pong paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng kamay, ng ilong at bibig kapag umuubo o sinisinga, o yung lalayo sa matataong lugar, ito po ay parang paalala lang sa atin na hindi lamang dahil sa pandemic na ito, kundi ito ay ang karaniwang mga hakbang po para mapangalagaan at maiwasan ang pagkakaroon ng infection sa ilong. Iwasan din po natin yung mga bagay na magiging mapaminsala sa kalusugan ng ilong. Katulad ng sigarilyo at pag-inom ng sobrang pag-inom ng alak.